Ang
Yeah.
Father, we love you, Lord God. We give you praise, we give you glory, Lord. Thank you for this morning. Everything, Lord God, for the last day of the year, Lord God. Lord, we are grateful, Lord God. Lord, we look to you, Jesus, the author and the perfecter of our faith. God, I pray that you bless this day, bless every heart, Lord God. Bless, Lord God. Bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord, fill our hearts with joy, Lord God. Fill our hearts, Lord God, with your peace, Lord God, that transcend all understanding, Lord. Lord, we give you the glory, Lord God. Thank you for your grace, Lord God. We thank you, Lord Jesus, for your mercy, Lord God. We thank you for your goodness, Lord God. In Jesus' name, God, I speak your peace, Lord God, in every heart. Father, every trouble, Lord God, every trials, Lord God, that they are facing right now, God, I pray, Lord God, calm the storm, Lord God, in our lives, Lord God. In Jesus' name, Lord God. Lord, cover this place with your blood, Lord God. Sa lahat, Panginoon, ng kapurihan, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng kadakilaan, Panginoon. Ikaw yung itataas namin, ikaw yung maitaas sa mga oras na ito, Lord God. And Lord, we love you. We bless you po, Lord God, yung the rest of this day, Lord God. Lord, may we grow in love, Lord God. May we grow in understanding, God. Lord, teach us your word, Lord God. Give us understanding, Lord. We love you. We bless you. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, sabihin natin sa katabi natin, I'm glad that you are here. I'm glad you are here. Amen. So, nakakasan po ulit ako na nag-expect. Amen. So, basahin po natin sa Job 14. Job 14 verse 1 to 2. Sabi niya po dito, 14:1 to 2. Okay na yung, sige, English muna. Man who is born of woman is of few days and full of trouble. There is a verse 2. He comes forth like a flower and fades away. He flees like a shadow and does not continue. Sa Tagalog po, ang tao na pinanganak ng babae ay may kaunting araw at puno ng kaguluhan. Sa verse 2, siya'y umuusbong na gaya ng bulaklak at nalalanta. Siya'y nawawalang gaya ng anino at hindi namamalagi. So, ganun niya po describe yung tayo, no? Pinanganak. Tayo na tao. Sabi niya, ganun lang kabilis. Pero yung time frame na yun, full of trouble pa siya. And sabi po sa maraming passage sa Bible, no, sabi doon, yung life ng tao para siyang hamog sa umaga. Panandalian lang, agad din nawawala. And sa buksan na nabanggit doon na nabubuhay yung tao 80 years, no, 70 years. Yun yung, pero di lahat maabot doon, no. Siyempre kung mahilig kang mag-cholesterol, di ba? Mahilig ka sa baboy. At saka, humidimini natin yung katawan, baka malesen pa. No? Pero yun yung pinaka time frame niya, no? No, merong isang Christian composer, sabi niya, life begins at intersection. And I believe if we compare this day, nasa intersection tayo ng another year. Hindi siya terminal, intersection pa lang siya. Pipili ka anong path. No? So ako, nagta-travel po ako siguro 1 year and a half na. Yung mga first 8 months ko, nagta-travel ako papuntang Zambales kasi dun yung work ko. Tapos another 6 months, dito ako sa Bulacan. So palagi ako nasa intersection. Kung kasi yung intersection, madami yung pwedeng puntahan. Sa Olongapo, dadaan ka sa NLEX papuntang Manila, dadaan ka ng NLEX papuntang SFX sa Pangasinan. O kaya diretso yung mapunta dito papuntang Angeles. So, marami kang choice. And tayo, no, bilang Christian, meron tayong path. No? Nasa intersection tayo palagi. Kung ano yung path na pipiliin mo, doon pa lang siya mag-start. No? Pero kahit anong piliin mo, nasa tama ka, nasa mali ka, nasa tamang path ka, it will cost you something. Gusto mo yung ganyang way,
kahit wala kang gawin, wala kang effort na ilagay sa path na yan, sisingilin ka pa rin dyan. And I realized na yun siguro yung mas pinakamadaming gastos ko within one year and a half sa pamasahe. Pinayaman ko yung victory. So lahat ng path ng tao, no, doon pa lang siya mag-start. Doon sa intersection. And nasa intersection po tayo, hindi literal, pero sa dating na year, no, kailangan pag-pray, anong path, no? Kailangan pag-pray, saan ka, dapat malagay ka doon sa will ni Lord. And yung terminal, yun pa lang yung death, no? Doon mag-e-end yung journey mo. Pero I pray, magkaroon tayo ng urgency sa part natin na hindi natin sasayangin yung oras. May illustration po dito na iyan ni Kuya Joe. Wala yan. Okay. O yan, sige. Para mas mag-gets nyo, no? Yan yung time sand. Traditionally ginagamit yan dati pa. No? Imagine mo yan. I-picture mo siya sa mind mo, kumuha ka ng isang butil. Personally, wag mo kunin lahat. Isa lang. Isa lang. So, nakakuha na po ba? So, hawak mo yung isang butil na yan. Tapos, i-compare mo siya sa desert, i-compare mo siya dyan sa bundok dyan. Tapos, yung isang buhangin sa taas. Tapos, yung isang nakuha mo na yun yung buhay mo. Okay. Sabihin natin, 30 years old ka ngayon. So, sabi sa Bible, umahapos sila ng 80 years, ng 70 years, depende pa. No? So, may 1/2 ka na nagamit. May 1/2 ka na nagamit. So, meron ka pang 3/4. Doon sa isang butil na yun, no? Hahatiin mo pa siya. Doon sa isang butil na yun, tapos i-compare mo siya dyan. Tapos yung abundance niyan, lahat ng natitirang butil na hindi mo kinuha, yan yung eternity. No? Kinuha siyang picture para ma-comprehend natin, no? Paano yung eternity, no? Para at least magkaroon tayo ng glimpse kung gaano kalawak yung eternity. Sabi po sa Ephesians 2:7, sabi niya sa English, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace and His kindness toward us in Christ Jesus. So, sa lahat tayo, piniprepare tayo ni Lord for eternity. Yung word na ages, kapag tinignan po sa KJV yan, a word without end. No? Walang ending. So, mas mag-exit pa siya doon sa picture na pinakita ko. After ng buhay natin dito, mas matindi pa yung pwede natin maranasan throughout eternity. No? So, yung ages, sinasabi sa Bible, without end, walang limit, no? Trillions upon trillions of years, mabubuhay ka doon for eternity. Ngayon, meditate natin yung isang butil, no? Meron pang, sabihin natin meron pang 3/4, no? Doon sa isang butil na yun. Saan mo isi-spend yung 3/4 na yun? No? Sabihin na natin, nagsayang tayo ng 1/2. Kasi unbeliever tayo dati, di ba? Tapos naging believer tayo ngayon, 5 years ka na nagpapatuloy sa Panginoon. And yet, alam natin na madami pa tayo kailangan gawin, no? May example po sa Bible, no, si King Hezekiah. Sabi niya po sa Isaiah 38, verse 1, nung nagkaroon ng warning sa kanya, nung kinonfront siya ng death, no, dahil sa sakit niya, nag-prompt sa kanya yung death. Sabi doon, in those days, Hezekiah was sick and near death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, went to him and said to him, thus says the Lord, set your house in order, for you shall not die. For you shall die and not live. And sabi sa verse 2, then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed to the Lord. Verse 3, and said, Lord, now remember now, O Lord, I pray how I walk before you in truth with a loyal heart and have done what is good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. No? So, ganun yung naging response niya nung binigyan siya ng warning ni Lord na iset mo na in order lahat. Yung kingdom mo, iiwanan mo yan sa ibang tao.
iset mo siya in order, no? Kasi mamamatay ka na. No? But sa atin, no, walang ganyang warning, no? We don't know what will tomorrow, no? Kung ano yung ibibigay ng bukas. And sabi doon, set your house in order, and I pray, I believe na even yung passage na to, it applies to us. No? Hindi natin alam kung ano yung meron by next year or by another year. Pero sabi niya, set your house in order before you leave. No? Ayusin mo na. No? Maybe madaming pinapaset si Lord in our personal walk sa atin. No? Kailangan magkaroon ng order. No? Baka yung Bible reading mo. No? Baka yung prayer life mo. Baka yung relationship mo sa family mo. Right? Baka yung relationship mo sa ibang tao. Baka yung the way na magsalita ka. Baka yung affection mo nasa mundo. Sabi niya, set your house in order for you shall not live. Sabi ng Panginoon sa kanya. Pero if we will look sa life ni Hezekiah, madami po siyang accomplishment. No? Sabi sa 2 Chronicles 32 verse 30, I believe siya yung mayroong best engineers sa time niya. Sabi doon, this same Hezekiah also stopped the water outlet of Upper Gihon and brought the water by the tunnel to the west side of the city of David. So, in the old times, sinasakop po yung mga bansa, pinapalibutan yun, binibisik yung bansa na yun para maputo lahat ng supply, yung tubig, lahat, no, pagkain. Pero itong si Hezekiah, matindi yung wisdom na meron siya. No? Sabi doon, basahin natin ulit, sabi niya, this same Hezekiah also stopped the water out of Upper Gihon and brought the water by the tunnel to the west side of the city of David. So nagkaroon ng tunnel papunta doon sa mismong city. No? Kinat niya yung water supply doon sa ibang tapos dinirect niya doon sa mismong Jerusalem. No? Kaya hindi, makikita natin even sa mga artifacts, makikita natin yung gawa ni Hezekiah, masasearch siya, na kung saan dumadaan yung tubig, no? Siya yung may ganong accomplishment, no? Kaya sabi doon, kung babasahin ko natin yung Psalm 46. Psalm para lang mag-46, verse 5. Verse 6, verse 7, verse 8, verse 9. Sige pa. Baka nasa verse 4. Ayun, sabi yan. There is a river whose stream shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. So sinasabi nila si Hezekiah nagsulat ng Psalm 46. Kasi kahit nandun yung pagbibisig ng kalaban, sabi doon, there's a river whose stream shall make glad the city of God. May buhay pa rin dun sa loob, no? Kahit napapalibutan sila, no? Sa time matinding besieging yung nangyari sa time ni Hezekiah. Pero nandun yung river, nandun yung tubig, no? Na bumubuhay sa kanila. No, kung titingnan natin, pwedeng sabihin naman ni Hezekiah by that time, i-accept niya na lang na okay, mamamatay ako, I will set in order everything, tapos ibibigay ko na lang sa iba. Pwede niyang i-accept yun, pero ano yung response niya, umiyak siya, no? Hindi niya tanggap na mawawala na siya. And I believe, sa heart niya siguro, masyadong nagre-rejoice yung heart niya every time na alam niya, sobrang effective ng calling ni Lord sa kanya, alam niya na nagagamit siya ni Lord ng matindi, and alam niya, di pa siya tapos. Madami pa siyang gustong gawin, no? Madami pa siyang gustong tapusin. The same time kay Paul, na sabi niya, kung pwede lang mag-depart gagawin ko, pero for your sake, no? So, humihingi sila ng extension sa Panginoon, no? Para may magawa pa, no? And, so ganun yung naging response niya. Ngayon, sa glimpse ng eternity, makikita natin yung kanina yung illustration na madaming sand, no? Kung mamamatay tayo, no? And imimit natin si Lord. So, may dalawang passage sa Bible. Pagdating doon, sabi niya sa Luke 19 verse 17. Luke 19 verse 17. Sabi niya po doon, and he said to him, well done, good servant, because you were faithful in a very little,
have authority over 10 cities. So hindi po ito parable, no? Literal na sinabi ito ng Panginoon. Pagdating sa eternity, kung gaano ka faithful, you will rule, no? Tingnan mo yan, over 10 cities. Kaya sabi ko kung gaano ka vast yung eternity, no? Kaya saan sinasabi ng Bible, maging heavenly mindset ka, no? Kasi masyado tayong nagiging komportable dun sa isang butil na yun, gusto natin spend sa bagay din sa mundong ito. Nawawalan tayo ng focus, di na tayo nakatingin sa eternity. Pero pagdating dito, because you were faithful in a very little, have authority over 10 cities. So dito, hirap na hirap para mag-rule yung mga tao, di ba? Minsan ginagamit nila yung grade to receive power para makaupo sila sa posisyon. Pero yung requirements ni Lord sa kanyang way, maging faithful ka. No? One thing na nire-reward ni Lord is faithfulness. No? Hindi yung gano'ng katindi yung accomplishment na nagawa mo. Mas nakatingin si Lord doon sa faithfulness. So, sa maliit na bagay. No? Yung sa pag-aaten mo consistently, yung pagtsatsaga mo, no? Sa pinagkatiwala sa iyong Panginoon, then yun yung i-reward ni Lord. Sabi doon, have authority over 10 cities. Ready ka ba doon, no? Na mag-rule over 10 cities? Nag-increase na ba yung wisdom natin, yung knowledge natin, no? Para mag-rule doon sa 10 cities na yun. Sabi niya sa 1 Corinthians 6:3, 1 Corinthians 6:3, sabi doon, do you not know that we shall judge angels? So another responsibilities, another glimpse ng eternity, no? Do you not know that we shall judge angels? In mystery siya, no? Hindi natin alam how, no? Pero nagbigay ng glimpse si Paul na we will judge angels, no? So we are ready. Ready ba tayo for that, no? So yun po yung I pray na mag-sing sa atin na kung ready ba tayo for eternity. Sabi sa Bible, kapag dumating si Lord, sabi ni John, no, na hindi tayo matagpuan, no, na nakahiya. Hindi tayo mahiya sa harapan niya. Kasi alam natin na madami pa tayong ginagawa, madami pa tayong hindi inobey. Ay sabi niya po, no, siguro po i-meditate natin yun, anong gagawin mo doon sa maliit na butil. What will you do, no, in that tiny bit of sand? So, madaming tao, or we can see sa area, no, ng mga kabataan, ginagamit nila yun, no, for vanity, no. Mas gusto nilang spend yung time nila na natitira ng buhay dito sa mga makabundong bagay, no. And I believe today, no, may mga madaming youth, no, na genuine na convert, pinafollow nila si Lord, sinurrender nila lahat, no, yung pangarap nila, full time sila sa Panginoon. Pero on the other side, meron mga youth na nasa mundo, yung isip nila, no, inisip nila, ano sila magka-iPhone, ano sila pumasok sa relationship. So masyadong mababaw, masyadong walang revelation, walang deepness do sa relationship nila. Kaya sinasabi ni Lord sa Jeremiah 2:2, sabi niya, where's the kindness of your youth? Sabi niya. Nung una silang nanampalataya, I remember you, the kindness of your youth, the love of your betrothal. When you went after me in the wilderness, nung una kang nag-start sa Panginoon, nandun ka sa wilderness, kahit mahirap yung daan, sumusunod ka, no? Tapos nandun ka in a land not sown, doon ka sa place na hindi natataniman, walang bunga, walang anything na mag-aano sa iyo, pero nagpapatuloy ka, no? No, I pray, no? Di ko alam kung naalala niyo pa dati, especially sa congregation na to, yung mga panahong 3-in-1 na kape, no? Tsaka itlog lang, masaya tayo, di ba? Every Sunday, no? Palaging ganun. Pero ngayon, yung iba gusto na mag-Starbucks. So makikita mo yung naging difference, makikita mo yung kapag nakapasok yung kamunduhan sa'yo. Dinidesire mo yung way ng mundo.
Dati you can go along each Sunday, no? Kung ano yung nakakapag-content ka na doon. Ngayon gusto mong minorish yung flesh mo. Gusto mong mag-wander kung saan mayroong pleasures. So sabi niya po sa Ecclesiastes 1:2, vanity of vanities, says the preacher. Lahat walang kabuluhan. Sabi ni D.L. Moody, yung isang quote niya, sabi niya, everything out there, no, sabi niya, is empty. Sabi niya, aside dun sa will ni Lord. Lahat, kung wala ka sa will ni Lord, lahat walang kabuluhan. So sabi niya, vanity of vanities, says the preacher, vanity of vanities, all is vanity. Kung hindi si Lord yung foundation mo, kung hindi si Lord yung inspiration mo sa ginagawa mo yan, lahat ay vanity. So sabi niya po sa Colossians 3:2, set your mind on things above, not on things on the earth. So yun yung una, no? yung 3/4, yung isang butil na buhangin na yun, ni-spend natin sa vanity. Inaya mo, ma-exhaust ka dyan, yan, maubos yung energy mo dyan, maubos yung time mo dyan, pinupurso mo yung bagay na yan. Pero in the end, vanity siya. So yung ibang tao naman, yung natitirang buhay nila, no? Yung isang butil na yan, ni-spend nila sa pag-dwell sa past, no? Di sila makapag-move forward, wala silang progress, no? Sabi niya po sa Ecclesiastes 7:10, sabi niya, why were the former days were better than this? Sabi niya, do not say, why were the former days better than this? Huwag mo sabihin na, mas better yung dati, sabi niya. Pero sabi niya, for you do not inquire wisely concerning this. So, nakatingin sila doon sa dating glory, doon sa dating na-build, doon sa dating relationship, doon sa dating flow. Dahil nakatingin sila sa dating walang room si Lord para ipakita yung gagawin niya, no? In the future. Yung affection nila nandoon, nagdudwell sila doon. Pero sabi niya, you do not inquire wisely concerning this. Hindi siya wisdom, hindi siya way ni Lord. Kasi may blindfold sa'yo. Hindi mo nakikita yung present time, hindi mo nakikita yung future na pwede gawin ni Lord sa walk mo sa Kanya, sa life mo, sa Kanya. May similarity, no? Yung mga mahilig tumingin in the past, no? Yung mga mahilig mag-dwell in the past. Kasi one thing na in reality, hindi mo na mapabago, no? Hindi mo na mapapalitan yung nangyari in the past. No? And kung gusto mong bumalik doon, ibabalik ka ni Lord, baka hindi na din same. Sabi niya po sa Genesis 19:16, Genesis 19:16, yung asawa po ni Lot, while he lingered, the man took hold of his hand, his wife's hand, and the hands of his two daughters, the Lord being merciful to him. 18. Verse 8. Verse 19, chapter 19, verse... Sige, tama yun. Verse 17. Sige pa. Sige pa. So, 26. Verse 26. But his wife looked back behind him, and she became a pillar of salt. So, nung si Gina at si Lord, yung Sodom and Gomorrah, andun lahat ng ari-ari nila, Lot, no, lahat ng pinagmunda nila for how many years. Kaya sabi Lord, tutupukin ko yan. No. Alam niyo sa Bible, sinasabi sa atin, we are pilgrimage. No? We are pilgrims. Kaya makikita mo, sila Abraham, it represents, gumagamit sila ng tent, gumapad sila ng pwesto. After noon, ibang place na naman, after noon, ibang place na naman. Hindi mo pwedeng ilagay yung trust, hindi mo pwedeng ilagay yung confidence mo sa isang bagay, sa isang situation, sa isang church, sa isang grupo, no? At doon ka na, no?
tulad dito, nag-build sila, no? Pero tinupok ni Lord. And sabi doon, nag-look back yung asawa ni Lot and naging pillar of salt siya, no? So, bumalik siya. Gusto niyang tumingin sa dati, no? Kaya ngayon, naging pillar of salt siya. Sabi po sa Galatians 2, verse 18, sabi ni Paul, Galatians 2, verse 18, sabi niya, for if I build again those things which I destroyed, I make myself a transgressor. Sabi niya, kung i-build ko rin yung mga sinira ko na, no? Nag-start ka kay Lord, sinurrender mo yung bagay na to, yung area na yan, na alam mo hindi nakakapli sa Panginoon. Ngayon gusto mong balikan yan, gusto mong mag-build ulit sa passion na yan, gusto mong gawin ulit yung mga bagay na yan. Sabi niya, I make myself a transgressor. No? Bumabalik ka sa dati mong ginagawa. Sabi niya, for if I build again those things which I destroyed, I make myself a transgressor. So many energy yung nasasayang ng araw natin, no? Dahil nakatingin tayo sa past. So another reason, no? Bakit nag-look back sila dun sa past, yung confidence sila, yung expectation nila nandun sa past kasi masyado sila nagtiwala dun sa tao, no? Masyado sila nagtiwala dun sa mga kakilala nila in the past. Nakakala nila kapag nandito ako, secure ako, mag-grow ako, dito ko nahanap yung totoong family. Pero nag-fail yung tao na yun, nag-fail yung mga kakilala na yun, no? Nag-fail yung kung sino man part ng life natin. So alam niyo yung story ng sa isang forest, merong malaking puno doon na yung forest ay madalas dinadaanan ng bagyo. Under nung tree na yun, merong isang maliit na tree. So dalawa sila, isang malaking tree, isang maliit na tree. Tapos dumating yung point na nawala na yung malaking tree, no, na putol na siya. Tapos natitira ngayon yung isang maliit. Ngayon yung maliit na to, dati siyang under nung shade nung malaking tree na yun na kapag may bagyo, kinakover siya palagi, less pain, no? So komportable lang siya. Pero dumating yung moment na inalis ni Lord yung tree na yun, yung malaki. So ngayon, nararanasan niya na, no, yung mga nararanasan nung nagko-cover sa kanya dati. So, same in our walk, no? Hindi mo pwedeng iput yung confidence mo, hindi ka pwedeng mag-shape, no? Sa isang tao na doon mo ilalagak lahat ng tiwala mo sa kanya. So, sabi niya po sa Jeremiah 17, verse 5 to 6. Jeremiah 17, verse 5 to 6. Sabi niya, thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. And sabi sa verse 6, for he shall be like a shrub in the desert, and shall not see when good comes. So ayun, may blindness din yan nakita. You shall not see when good comes. Sabi doon, no? Walang room yung new things sa kanya. Walang room yung gustong iparanan si Lord sa kanya kasi binigay na masyado, no? Nagtitiwala siya doon sa tao in the past, no? Kaya ngayon, walang mapakita si Lord sa kanya, mas nagre-rejoice siya kapag naalala niya yung dati, no? Kesa mas mag-ready siya ngayon, mas mag-prepare siya sa gagawin ni Lord ngayon. Pero yung pong result niya, hindi niya makikita yung good things, no? And sabi doon, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land which is not inhabited. Doon siya sa walang buhay, no? In a salt land, walang tumutubong halaman. Doon siya titira, no? Same with sa nangyari sa asawa ni Lot, naging pillar of salt siya, no? Yung salt, wala pong dyan, walang pwedeng tumubong dyan, no? Halaman, no? Papatayin niya. So, ganun. Same sa lahat ng nag-look back in the past, no? Pero huwag niyo siyang misunderstand. Lahat ng nangyaring mabuti in the past, sa life natin, sa walk natin sa Panginoon, we give the glory sa Panginoon, no? Pero yung mga pangyayari in the past na hindi na nagbubunga, no? Kailangan natin i-surrender sa Panginoon, no? Kailangan natin mag-move forward, no? So sabi niya po dito, sabi ni Paul, no? Binigyan niya tayong instruction. So, Philippians 3:13. Philippians 3:13 sabi niya,
Brethren, I do not count myself to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. So, nagpapatuloy siya doon, no? Nire-reach niya yung mga bagay na paparating pa lang, no? Ay sabi doon, sabi niya, forgetting those things which are behind. Kalimutan na, no? Kung ano yung accomplishment in the past, huwag kang mag-dwell dyan kasi may mas matindi pang ipapagawa si Lord, no? May mas matindi pang ipapakita si Lord, no? Kailangan natin mag-reach doon, no? Doon sa paparating pa lang, no? Which are ahead. So, last week, no? Habang nandun kami sa field, so nasabi lang ng kaibigan ko na may kagandahan, no? Kapag nakakakita tayo ng umuusbong. Kasi kami doon sa farm, no? And I believe you will agree, no? Every time na nakakakita ka ng bagong usbong na halaman sa farm na patubo pa lang, no? Nakikita mo yung beauty doon, no? Nagagalak ka kapag nakikita. May something siyang binibigay, no? And we can relate, no? Kung naalala nyo, nung pinanganak si Yeshua, no, di ba? Agad pinost ni Pastor Jel kasi newborn, no? New child is born. Tapos lahat kami nagpunta doon sa bahay, no? Kasi nga, may bagong bagay, no? May bagong pinanganak, yung na-excite yung mga tao doon sa bagay na yun. So, ganun yung atmosphere na nabibigay ng mga bagong bagay. Na-excite ka, nagkakaroon ka ng thrill, no? Doon sa bagay na yun, no? Sinishare mo siya sa iba kasi nga may bagong bagay. Na-embrace mo yung bagong bagay na yun, no? So, sa atin, we are glad nakakakita po kami ng mga bagong faces dito sa church. And sa mga di mo nakakaalam, no, di lang kami nagkakilala last year, tapos nag-agree kami na magbuo ng church. If you will know, kung malalaman nyo lang yung history namin, baka maiyak tayo. Pero nag-start kami ng church noong April. Pero matagal namin kakakilala. Nakilala ko si Pastor Jen, 15 years old pa lang ako. Hindi pa ako tunay na mananampalataya. Kasama niya lang po si Ate Abilon by that time. So, siguro 22 years old or 20 years old, tas ako 15. So matagal lang magkakilala kayo minsan. Huwag lang kayo mabigla kasi minsan palagi yung nagtatawanan. Kasi ganun talaga. Dahil matagal na kami magkakasama. Pero ayun, we are glad, no? Nalulugod po kami, no, sa mga bagong faith. And I pray na makita natin yung isa na mag-grow sa bawat isa, no? Ma-witness natin yung gagawin ni Lord sa buhay ng bawat isa, sa spiritual walk natin. No, may pinagdaan po si Lord na things are ahead, no? Kailangan nating embrace, kailangan nating bigay yung puso natin doon sa bagay na yun, no? Kalimutan po natin, no, yung in the past. Siguro, makikita natin dito yung story po ni Naomi sa Ruth 1. If you're familiar with Naomi, sa Ruth 1 verse 19 to 22. So, si Ruth, no, sa taga-Bethlehem siya, pero pumunta sila sa Moab, kasama yung asawa niya, pati yung dalawang anak niya. Pero nung nasa sila, Moab sila, namatay yung asawa niya. Tapos natira yung dalawa niyang anak. Tapos yung dalawa niyang anak niya asawa din. So nung namatay yung asawa niya, namatay din yung dalawa niyang anak. So natira manugang na dalawa. Basahin natin siya sa verse 19. Sabi niya, now the two of them went until they came to Bethlehem, and it happened when they had come to Bethlehem that all the city was excited because of them. Nung babalik na si Naomi sa Jerusalem, no? Pero babalik siyang wala. Walang-wala na siya. No? Umalis siyang punong-puno, umalis siyang sagana, pero yung pagbalik niya, wala siya. And the woman said, is this Naomi? Sabi niya. So verse 20, but she said to them, do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. Sabi sa verse 21, I went out full, and the Lord has brought me home again empty. Sabi niya, umalis ako dito, na punong-puno ako, nasagana ako, kompleto yung pamilya ko, nandiyan yung asawa ko, nandiyan yung mga anak ko. Pero bumalik ako
sabi niya doon sa verse 20 and 21, and the Lord has brought me home again empty. Bumalik akong empty, na nawala na, no? Sabi sa verse 22, so Naomi returned and Ruth the Moabites, her daughter-in-law, with her, who returned from the country of Moab. Now they came to Bethlehem at the beginning of the harvest. Sabi niya po sa Ruth 4:13. So ito na yung after ng mawalan, no? And I believe, no, sa atin, sa walk natin, siguro, sa congregation na to, this past 2 years, naging like Naomi tayo, no? Nag-start tayo sa Christian walk natin na punong-puno, na natitrail sa mga spiritual na bagay. Nag-start tayo sa Christian walk natin na malakas sa Panginoon. Then suddenly, nawala yung passion na yun, nawala yung mga bagay na yun, nawala yung mga desire natin. So bumalik tayong empty. No? Bumalik ang walang-wala. No? Pero ni-restore ni Lord, sabi niya sa verse 13, so Boaz took root and she became his wife, and when he went into her, the Lord gave her conception and she bore a son. No? So nanganak si Ruth, no? Nawala lahat pero binalik ni Lord. And yung naging result doon, sabi sa verse 14, then the woman said to Naomi, blessed be the Lord, who has not left you this day without a close relative, and may his name be famous in Israel. So verse 15, and may he be to you a restorer of life and a nourisher of old age, for your daughter-in-law who loves you is better to you than 7 sons has born him. Nasabi sa verse 17 po, yung pinanganak na yun na under kay Ruth, no? Also the neighbor gave him a name, saying, there is a son born to Naomi, and they called his name Obed, and is the father of Jesse, the father of David. So nakikita natin yung loss niya sa kanya. Pero yung pinanganak ni Lord, under pa sa lineage, no? Ni Jesus, no? Si David, no? Yung makikita natin sa verse, verse na yan, sabi doon. Verse 16, sabi doon, then Naomi took the child and laid him on her bosom and became a nurse to him. So I pray whatever we lost, no, in the past, no, bibigyan pa ni Lord ng bagong karga-karga, no, bagong bagay, no. Bibigyan pa ni Lord ng bagong pangahawakan, no. Tulad nung nangyari kay Naomi, nawala lahat. Pero binigyan siya ni Lord. And Naomi took the child and laid him on her bosom. She became a nurse to him. Hindi ba rejoicing yung bagay na yan, no? A new child is born. Hawak-hawak niya, no? Nag-rejoice yung heart niya sigurado, no? So may isang story, may isang man of God. Sa loob ng 1 year, no? Pupunta siya sa ibang event, tapos may nagsasabi sa kanya, matanda na siya, no? Nag-preach siya for 70 years. Sabi niya sa kanya, may isang man of God na lumapit sa kanya, you are Simeon, sabi sa kanya. Tapos another place naman, may nagsabi sa kanya, say, na gano'n. So 4 times sinabi na siya gano'n na siya si Simeon, no? Prophetic urgency, no? And yung mga tao na hindi nila pinalap ng man of God na to, wala silang alam na may nagsabi na sa kanya about doon, no? Pero yung man of God na to, nag-pray siya for revival for how many years, no? And yung story po ni Simeon sa Luke 2, 25 to 26. Luke 2, 25 to 26. Sabi niya doon, and behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. And this man was just and devout, waiting for the consolation of Israel. And the Holy Spirit was upon him. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord Christ. So verse 27. So he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought into the child Jesus to do for him according to the custom of the law, sige po, he took him up in his arms and blessed God. And I pray, ito yung nire-receive ko, and I pray na i-receive natin ito na next year we will carry, no? Something spiritual, something new, no? Something na magkakaroon ng impact, no? Sa community mo, something na magkakaroon ng impact sa personal walk mo sa Panginoon, no? Just like yung nangyari kay Simeon, yung nangyari kay Naomi. After all,
ng despair in the past. After all, ng sadness, ng loneliness in the past, we will carry again, no? New things. Sabi ko sa Isaiah 43, verse 18 to 19. This is our last verse. Isaiah 43, verses 18 to 19. Sabi niya, do not remember the former things, nor consider the things of old. Sige, pwede po ako sa mga ng worship team. Sabi niya, do not consider 18, verse 18. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Thank you, Father. We thank you, God. We thank you, Lord. We thank you, Lord God. We thank you, Jesus. Lord, I pray, God. Lord, we will carry again, Lord God. Yes, Lord. Lord, we will embrace, oh God, this new thing, Lord God. Lord, enough, Lord God, is the time, Panginoon, na spent namin, Lord God, in the past, Lord God. Lord, we will embrace a child, Lord God. We will embrace, Lord God, a spiritual thing, Lord God. And forgive us for our unbelief, Lord. Forgive us, Lord God, for depending on men, oh God. Forgive us, Lord God, for relying on men, oh God. Sige po, use this time to commune with the Lord. What will you do, Lord? With that tree fork, with that bit of sand, what will you do in your life? Father, help us, Lord God, to gain wisdom, Lord God. Lord, forgive us for compromise, Lord God. Forgive us for wasting our time. Forgive us, Lord God, for taking lightly, Lord God, your grace, oh God. For taking lightly, Lord God, your ministry, Lord God. Forgive us, Lord God, for earthly mindset, Lord God. Forgive us, Lord God, for carnality, Lord. Forgive us, Lord, for everything is vanity, Lord God. Like I said, for the side from your will, Lord. Help us, Lord God, to go in that right path, Lord. Help us, Lord God, to stand, Lord God, in that path, Lord God. Lord God, choose your way for us, God. I believe the Lord will give birth to those who are willing, to those who are hungry, to those who will follow the Lord. You will see good things, you will see new things, you will see new spiritual birth. Lord, we are tired of barrenness, God. So wala po kami, Panginoon, sa mga bagay natin nagbubunga, Panginoon. Lord, so wala po kami talaga sa mga relasyon, Panginoon, na walang bunga, Panginoon. Give us new birth, Lord God, in this church, Lord God. Help us to embrace, oh God, this year. Help us to embrace, Lord God, what you prepared for us, oh Lord. Lord, enough of despair, enough, Lord God, of disappointment, Lord God, enough, Lord God, of depression, Lord God, enough, Lord God, of idleness, Lord God. Lord, quicken us, Lord God, move into our hearts, Lord God, move into our being, oh God. Let's raise our hands. Lord, we receive the glory to come. Lord, we receive, oh God. Lord, we cry out, oh God, for revival, Lord God. Lord, mercy to walk forward.
If you will just give your heart, if you will just give your life to the Lord, hindi ka hihipiin ni Lord. Hindi ka susukuan ni Lord. Naghahanap si Lord ng vessel, naghahanap si Lord ng willing na servant na magpapagamit sa Kanya, all out sa Kanya. Naghahanap si Lord ng Kristyano na nakatanaw sa eternity. Second, Lord, really burn, Lord God, every earthly mindset, Lord God, in our breathing, Lord God. Jesus' name. God, break chains, Lord God. In Jesus' name. I will lead you in this prayer. You can follow if you are willing. Please pray this sincerely. Sabihin natin, Father, as an act of my will, Lord, forgive me for wasting time. Forgive me, Lord, for wrong priorities. Forgive me, Lord, kung ayaw ko maging involved sa work mo. Lord, forgive me, Lord, kung idle ako masyado. Father, renew me. Lord, use me for your glory. Lord, awaken me. In Jesus' name. Father, wash me with your blood. Lord, create a new heart in me. In Jesus' name. Lord, help me to move forward, to forget the past, and to dwell in the past. In Jesus' name, Lord, open my eyes to see good things. Lord, I will embrace new things. In Jesus' name. Thank you, Father. We love you, Lord. And dedicate this congregation to you, God. Lord, lead the fire, Lord God, that will not go out, Lord God. Lord, lead the passion, Lord God, that will not cease, Lord God. Lord, increase the hunger, the love, the thirst for you, Lord, in Jesus' name. Thank you, Jesus. Father, we love you, Lord. We give you praise. We give you glory. So before we can proceed to communion, in the night in which he was betrayed, he took the bread, he broke it, and gave thanks and said, "This is my body, which is broken for you. As often as you eat this bread, do this in remembrance of me." Thank you, Lord God. Blessed be your holy. Blessed be your holy. Blessed be your holy. Blessed be your holy name, God. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name. Open our eyes, open our ears. Like I say,
Panginoon, sa aming mga isipan, Panginoon. Lord, we remember you, Lord God. As we partake this bread, Lord God, we remember you, Lord God. And Lord, you said in your word, God, that we should discern, Lord God, your body, Lord God. Kung meron pong mga nakasakit sa amin, Panginoon, kung meron pong mga tao, Panginoon, na di namin ma-release, Lord God. Lord, before we partake, Lord God, this bread, Lord God, Lord, we release forgiveness, Lord God. In Jesus' name, Lord, we release them, oh God. Lord, we bless them, Lord. In Jesus' name. Father, we forgive those who hurt us, Lord. We forgive, Panginoon, yung mga na-take advantage, Lord God, sa amin, Lord. We release them, we bless them, we love them, and also forgive us, Panginoon, sa mga tao na saktan namin, Lord. Sa salita namin, Panginoon, sa kilos namin, Lord. Forgive us, bless us. Sige po, let's partake the bread. Give thanks and give it to the disciples. Said, "This is my blood, which is shed for you." So then, as you drink this blood, do this in remembrance of me. Lord, we remember you. Lord, we thank you for the shedding of your blood, God. Lord, cleanse our conscience. Lord, cleanse our mind. Lord, heal our body, Lord God. Heal our family, Lord. I plead the blood of Jesus, Lord God. In our family, Lord God. In the path, Lord God, na iti-take namin, Lord God. Na will mo, Panginoon. Cover us the church, God. Lord, we thank you for your blood. Renew us, restore us, revive us, God. In Jesus' name. So let us partake the blood. Jesus' name. Basahin po na, before po tayo mag-kalog kay Lord, basahin po natin yung Psalm 23, verse 6. Sabi niya dyan, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." So, isa to sa pinakahawakan ko sa buong buhay ko na goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Same thing with you, with us, and as prophesied po, same thing with 2024 sa atin. Pero bago nasabi yan ni David, balik tayo sa verse 1. Paano niya ba sinimulan yan? Paano niya nasabi na surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life? Verse 1, sabi niya dyan, "The Lord is my shepherd, I shall not want." And yung salitang shepherd po, sa Greek po, yung translation niya, or sa kung saan siya nagmula, alam na ba natin na yung shepherd, siya yung nangangalaga, siya yung pastol, gano'n. Pero other term po ng shepherd ay friend. And yung friend po, sa John chapter 15, verse 13. Sabi niya dyan, "Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends." So, kapag alam mo na si Lord yung shepherd mo, kapag alam mo siya yung friend mo, maiintindihan mo bilang friend na He's more than willing to give everything for you, which He did. Na binigay niya kung ano meron siya.
And sana mag-gets natin yung principle na yun, na kung gusto natin na surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, sana maintindihan natin yung friendship na dapat meron tayo kay Lord. And as a friend, more than willing sana tayo magbigay kay Lord. Walang usapin na sa tithes kasi alam naman natin yun, 10% yun. Non-negotiable yun, hindi siya parang nahirapan kasi ako, kipit ako pwede 9% na lang, hindi po. Kasi yun yung sinabi ni Lord sa word niya. Pagdating naman po sa offering, mag-offer ka kung ano yung ipinasyam sa puso mo. Dapat cheerful ka, and hindi ka grudgingly, gano'n. So yun po yung offering. And this time po, if gusto natin na surely goodness and mercy shall follow us, and may we consider the Lord as our shepherd, as our friend, na siya po mismo ay nagkaloob sa atin ng buhay niya, sabi niya, greater love has no one this than to lay down one's life for his friend. And tayo, alam ko naman na we are more than willing na ilay down yung buhay natin kay Lord. Pero as of this time, hinihingin ni Lord is yung thanks natin, yung offering natin, and I pray po na ibigay natin siya out of our greater love for Him. Amen po. Sige po, let's pray. Father, we thank you, Lord God. We love you, Lord. Thank you, Lord, for being our shepherd, for being our friend, Lord God. Lord, you said in your word, Lord God, walang iigit pa, Panginoon, na uri ng pagmamahal, Panginoon, kesa doon sa isang kaibigan, Panginoon, alam niya yung buhay niya sa Kanya. And we thank you for that, Lord God. We appreciate you, Lord God. And Lord, for this little thing, Lord God, that you have been asking us, Lord God, na magkaloob sa inyo ng thanks namin, Panginoon, ng offering namin, Panginoon, Lord. I pray, Lord God, may we give it, Lord God, Lord, with greater love in our hearts, Lord God, for you and for you, Lord God, as our shepherd. And salamat po. I pray, Lord God, for those faithful tithers in the house, Lord God. Bless them indeed, Lord God. Salamat, Panginoon, sa katapatan sa bawat isa. Salamat sa provision mo, Panginoon, sa lahat ng mga magkakaloob, Lord God. Those, Lord God, who will offer right now, Panginoon, yung mga cheerful giver, Panginoon. I pray, Lord God, just bless them, Panginoon. And Lord, Father, I pray right now, Lord, sa mga confused pa, Panginoon, sa principle ng tithing, Lord God, and giving, Lord God, and offering, Panginoon, I pray, Lord God, that you just clear things up unto them, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Father, we give today, Lord God, Lord, without any grudge, Lord God, we give today, Lord God, with cheerful heart, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. We bless you. We glorify our thanks. And Lord, kung lahat po ng malilig, ngayon, Panginoon, I pray, may it be fully used, Lord God, for advancement of your kingdom. Thank you, Lord, sa provision mo sa church mo, sa house mo, Panginoon. And Lord, salamat po, salamat po, salamat po. Praise you, Lord. We thank you, Father. We love you, God. Thank you, Jesus, our friend, our shepherd. In Jesus' name we pray. Amen. Oh,
Alam mo din naman ginagawa pag New Year na tumatalon, di ba? Pero we will leave all behind, no, in the past. We will shake. I-shake mo lang yung bawat isa sa atin. Tatalon po tayo. At the count of 3, as a prophetic yesterday, talon tayo 7 times, no? Pero pag talon natin, dapat sinishake mo siya, no? Hindi yung gano'n. Okay. So kung may natitira ka, baka may natitira pang sama ng loob, may natitira pang regret, no? Sabi mo sa katabi mo, i-shake mo na yan.